Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating talakayan ngayong umaga. Lalo na yung ating mga katropa pips na senior citizens sa buong planetang inaabot ng ating podcast po, The Tall Order. Ito po inyong kabayan mo, The Tall. At syempre, ngayon po ay Miyerkules, November 13. At tayo po ay nakatuon kanina pa after I dropped my granddaughter sa school sa television, sa TFC. Yun ang ating pinapanood. Hindi naman actually TFC, kundi yung mga balita, nagpapakita po ng nangyayari o kaganapan sa Quadcom Committee sa Kongreso. Nagulat din ako sapagkat isinulat ko na nga dyan sa aking column na The Tall Order sa Philippine Asian News Agency sa Vancouver na dyaryo na pag-aari ng aking kumparing Ray Portalesa at Celi Portalesa na postponed ang hearing ngayong November 13 dahil in-invite nila si Duterte hindi raw dadalo. Biglang sumipot. Pinagbigyan. Nakapagtataka naman itong mga congressman. Hindi raw sila papailalim kahit kaninong tao. Postpone na yan Sa November 21, biglang, ayun. Bigla yan. Umaten si Duterte. Di nagpulasan, takbuhan papasok din sa kongreso kaninang maga. Sila Senator dating Senador Naila de Lima, dating Senador Trillanes, para yung bakbaka na. Nagtataka rin ako kung bakit yung tatapang ng mga congressman pagkakaharap yung talaga palang bully ng Pilipinas. Tameme sila. Inamin ni Congressman Fernandez na malamig ang kanilang kamay. Ibig sabihin, takot sa mga pwedeng isagot o pwedeng, hindi naman pwedeng magtanong kasi yung mga resource person Sasagot lang sila sa tanong ng mga congressman na member ng komite. Quad committee, 4 na komite yun. Nagsama-sama. Yung mga pinapanood ko nun, tatapang Silent contempt kaagad yung mga hindi sasagot sa kanila ng gusto nilang answers. Dito kay Duterte, kay Digong Duterte, dating presidente, natameme lahat Lahat, binin ko na, maliban siguro dito kay Kaya Luistro, yung babaeng congressman ng Batangas, yun hindi naman talaga nagpapakita ng emotion Talagang tira lang siya. Abogado, magaling na abogado yun Huhulihin ka sa sarili mong bibig Ayun. Well, pinagbigyan nila si Duterte, dating presidente, niresume bigla yung canceled hearing na. Kaya maraming nagulantang. Akala nila sa November 21. Pinagbigyan. Unang sabi ni Dan Fernandez, ala kayong pamasahe. Pero meron kayo 1 million pala. Para itulong puno. Sabi ko, wala pa namang naibibigay na 1 million para sa pagtulong sa mga pulis na nahabla o natanggal. Sabi nga ni Duterte, magre-raise siya ng 1 million. May 1 million naman daw siya. Hindi ba unang sinabi niya, wala siyang pamasahe papuntang Manila para umattend nung nasabing Quadcom Committee Quad Committee hearing tungkol sa Dragon War sa EJK. Well, tingnan natin po ang mga pangyayaring naganap. Andun nga una si Laila de Lima. Inambaan pa nga siya ng suntok ni Duterte. Kita lahat yun sa camera. May ginawa ba ang congressman? Wala.
Okay, tapos kay Trillanes. Anong igiit ni Trillanes na dapat kung pumirma na ng waiver si Duterte para payagan maimbestigahan ng AMLAC yung kanyang bank accounts. Sabi ni Duterte, sumagot siya. Ano kapalit? Sasampalin ko si Trillanes in public. Ha? Aba, talagang babalibagin pa nga. Inamba ang babatuhin ng microphone si Trillanes. Panay suspended yung yung hearing Sunod-sunod na suspension yan dahil nga nagkakainitan. Ha? Hindi makontrol ng mga congressman. Ha? Itong si Paduano, palasigo yung party list congressman na yun Ha? Pati siya. Sabi niya, Mr. President or Chairman, sabi ganun, pinapaalala lang niya na hindi pwedeng magsalita ang mga resource person hanggat hindi nire-recognize ng Chairman, which is the rule talaga ng Kongreso. Si Duterte, nagsasalita pa sila, Dan Fernandez, ibang congressman, tira ng tira, sagot ng sagot. Pinaalala sa kanya, dati siyang congressman, nakalimutan na rin ni Duterte, matagal na, dahil siya ay naging congressman Dati, after naging mayor, congressman, tapos balik mayor, hanggang sa naging presidente. Matindi bakbakan walang mangyayari doon. Unang-una, talagang parang ilag na ilag itong mga congressman kaya doon. Ba't nyo pa kinumbida? Yun nga lang ang tanong, bakit nyo pa kinumbida kung mangingilag kayong magtanong? Nagtanong nga ng todo kung ano lang sabihin ni Duterte, wala silang magawa. They could not force a resource person to answer back what na gustong marinig ng congressman. Hindi po, kaya resource person yan O yun, itong isa, si Congressman Brosas, na naging kaaway rin ni Presidente Duterte. Pinasasagot si Duterte ng yes or no lang isasagot nyo. Sabi Duterte, ba't mo ako pinipilit sumagot ng yes or no? Investigador ka para talo mo pa pulis lang magagawa ang congressman dun. They could not force a resource person to give answers na ang gusto nila sila ang masusunod na congressman. Ayaw sumagot ni Duterte yes or no. May nagawa ba? Wala. Tama naman si Duterte Yun nga lang, pinakita niyang bully siya. Hanggang ngayon na hindi na siya presidente ng Pilipinas. Sabi naman ng mga congressman, respeto, sabi ni Congressman Abante. Hindi niyo ako kilala, nagpakilala si Abante. Presidente siya ng mga religious ministry ba yun? 6,000 na ministries around the country. Papansinin ba siya ni Duterte? Hindi. Ganun lang yun, hindi mo mapipilit si Duterte. Naging dahilan at umattend dun si Duterte? Ala naman silang nakuhang mga sagot na pinning down the president for sinasabing pagpatay sa war on drugs. Aamin ba yun? Mga mahina rin ang utaks with maraming congressman, maraming magagaling na congressman, pero maraming grandstanding lang, nagpapasiklab, para mapansin, mga kandidato sa next year election yan, biro mong 11th hearing na yan. Magkano ginagastos ng Kongreso per hearing? Yung in aid of legislation, may nagawa na bang legislation sa hearing na nangyari pa nung araw dyan sa Kongreso? 11th hearing na yan sa 5 milyon isang araw sa pagkain ng mga resource person, sa sweldo ng mga staff at ng congressman. Ang mga congressman po, lahat ng pag-hearing dyan, may tinatanggap na sweldo at allowances yan. Minsan inaabot ng alas 10, di overtime. Hindi lang siguro 5 milyon araw-araw kada hearing yan ganun din sa Senado.
Kaya nga yung ginawang investigasyon, hearing ng Senado kay Duterte, isang araw lang eh. Paano? Kakahalos kakampi lahat ni Duterte, sorry po, ang mga senador. Dito sa Congress, nung una ayaw umattend dito Duterte sapagkat wala naman siyang kakamping congressman, kaaway niya lahat. Yung pala, yung presence lang along ni Duterte doon, it will create ika nga, ng takot. Well, may nagawa ba itong maraming ko? Ewan ko, hindi pa po tapos na panonood ko eh. Magluluto pa ako ng brunch namin eh. Oh. Basta yun po ang nakita ko doon. Baliwala yung investigasyon nila. Kaya rin pala sila ibully ni Duterte dyan eh. Pero believe din ako sa mga congressman. Gumasto sila ng milyones for Duterte to attend. Kaya tama sabi nila, walang presidenting posisyon mo, walang presidente. Dati, walang kung sino-sino ka, attend ka. Ang hindi ko lang maintindihan, alapang nagsasight in contempt, hindi ko pa narinig nagmura si Duterte eh. Kaya sabi niya, takot din si Duterte sa kanila. Hindi po totoo yun. Walang kinatatakutan si Duterte eh. Congressman, senador, kay Bongbong lang yan eh. Sapagkat si Presidente Bongbong Marcos, pag yan nagdesisyon papasukin yung International Crime Court o Criminal Court para kunin o imbestigasyon, yari siya. Kaya si Duterte pa bago-bago eh. Dati bangag daw si Presidente, sabi niya hindi totoo. Gayong joke lang daw. Etong ginawa niyang pag-attend, joke lang dati yung akala ko nga joke lang yan eh. Dahil nagpasabi ng hindi darating, biglang ginulat. Postpone ng November 20, itinuloy ng 13. Kahit itong mga congressman, hindi na ako naniniwala sa kanila eh. Wala rin sariling paninindigan. Pag sinabi niyo postponed. Di ko nga yung matindi Duterte, huwag. Yun wala naman kayong magagawa. In aid of legislation, magagawa niyo ba yung batas na parusahan din ng mga ex-president na hindi, or rather, nag-utos pumatay ng mga alleged mga suspect sa war on drugs. Ng dragon, sabi nga, hindi kayo pulis, hindi kayo investigador. May nagawa ba sila? Wala. Kaya baliwala yun, milyon na naman ang inubos ng Kongreso. So walang kakwenta-kwentang hearing. Well, ito po yung kabayan mo sana, hindi ko naman please like, share, and subscribe para marinig naman ng iba nating kababayan na inaabot ng ating YouTube channel na yan ang Kongreso, gumagastos ng milyones sa walang kwentang hearing. Mga duwag din pala, kala ko tatapang, grandstanding lang, pasiklab, papogi para sa election next year. Ngayon, alam niyo na, iboboto niyo pa ba yung mga yan? Salamat po. Magandang umaga sa inyo lahat.